Alam ko, maaaring most of you, bakit pa ako nasa baba? Sorry, feeling matangkad. Most of you nagulat sa dinatnan ngayong umaga na pagdating nyo, di ba, biglang, ay, brown out ulit. Medyo nakaka-strike 3 na po tong kuryente sa atin, no? Pero alam nyo, ang bilis ng tibok ng puso ko ngayon. Kasi bukod sa adrenaline rush, dahil po sa mga nangyari, as I was observing everybody, nakaka-encourage na kapag may mga ganito po tayong sitwasyon, nakikita ko ang bawat isa na nagtutulungan. Agree po ba kayo? Yung mga workers natin, how they hype up each other, na kaya natin to, we will continue. And each and every one of you who came here today, na handa pa rin kayo, di ba, na sa gagawin ng Lord, magpuri sa Diyos, makinig sa salita niya, in spite of the limitation, kahit na pumapaypay pa, hindi tayo matitinag. Amen ba? Amen. Alam niyo po, as I was preparing this morning, itong verse na to, so, siguro kaya ito yung verse na parang inimpress ng Lord sa heart ko. In Hebrews 12 verse 28, it says there that the kingdom we are receiving cannot be shaken. Siguro yun ay para paalalahanan tayo ngayong umaga, kahit na anong sitwasyon, hindi tayo masishake because the God we worship, the God we serve, the God who is with us today cannot be shaken. Amen ba? Amen. May we all stand up today. And we may be worshiping and singing sa ibang paraan ngayon. Mas chill tayo, pero hindi ibig sabihin no, malilimitahan tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Because His kingdom cannot be shaken. We will be thankful. We will worship Him in reverence and in awe. Amen, RLCC? Are you ready to praise the Lord in this place? Let me see you. Clap your hands and let's worship our God. We sing. Oh Lord my God, in you I put my trust. Oh Lord my God, in you I put my hope. In you I put my trust. Oh Lord my God, in you I put my trust. I put my hope. Oh Lord my God, in you I put my hope. In you I find my peace. In you I find my strength. I live and move. In you I live and move and breathe. Let everything I say and do be founded by my faith in you. I lift my holy hands and sing. Let your praises rain. We sing, oh Lord my God, to you I give my heart. Oh Lord my God, to you I give my feet. Oh Lord my God, I give my everything. to you I give my everything. Oh Lord my God, to you I give my life. As one church, we say, in you I find my peace. Hallelujah. In you I find my strength. In you I live and move and breathe. Let everything I say and do be founded by my faith in you. I lift my holy hands and sing. Let your praises ring. In you I find my peace. In you I find my strength. In you I live and move and breathe. Let
the praises ring. Let the praises ring. Hallelujah, we give you Praise you, praise. God. Praise you, Lord. Praise you, God. Lord, we come to you, Father. We know that you are here with us. Lord, no matter what the external circumstance may be, let our hearts right now in this very moment choose to trust in you. Let our hearts right now, Father, in this very second, choose to look to you and find the peace that goes beyond all understanding, Lord. This is the prayer of our hearts, Lord. That we find rest and peace in your very presence. That's who you
That's who you are. We sing. You are peace to a restless soul. Peace when my thoughts wage war. Peace to the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace to a restless soul. Come on, let's worship Him. Peace when my thoughts wage war. Peace to the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace to a restless soul. Peace when my thoughts wage war. Peace to the anxious heart. That's who you are. That's who you are. 'Cause when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Amen. Let us pray. Lord, let the peace of Christ that transcends all understanding dwell in us and cover us, Lord. Salamat, Panginoon, dahil naririto kaming lahat ngayon sa harapan mo, nararanasan kung sino ka sa buhay namin. Salamat, Panginoon, for your goodness, for your faithfulness, for your peace that is present in our lives. Thank you, Lord, that we are able to lift up your name and worship you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Sige po, maaari nyo na pong punasan ng konti ang mga pawis-pawis. At habang tayo po ay umiikot, hindi pa po tayo uupo, syempre tayo po ay magbabatian muna sa kabila ng medyo mainit nating pakiramdam, no? Ikot po tayo ngayon, patuloy po nating batiin ang bawat isa. Ibahagi ang ating kagalakan na naririto tayo ngayong lahat.
Yun po, isa pong mapagpala at mainit na umaga. Hindi, malamig. Pag-isipin natin, malamig ngayon. Hindi po. Ayan po, tayo po ngayon magdadako sa ating pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Pero bago ang lahat, hayaan nyo po munang mag-throwback ako ng konti. Pwede ba mag-throwback ako ng konti dito? Mga ano lang, siguro mga 1 oras. Okay lang po ba sa inyo? Hindi, okay lang. Sandali lang naman po. Alam nyo po, fetus pa lang po ako, nasa RLCC na ako. Hindi, maliit pa lang ako. Nasa RLCC na ako. And throwing back po, marami na po tayo mga naging lugar. Sino dito yung, sabihin natin, nakaabot na at least 2 lugar na naging worship hall, worship center ng RLCC? Naabutan niyo yun? 2. Ilan ba lahat? 3. I think mati sa 3 meron. No? Marami yan. May bahay. Meron dito sa Tayaw Building. Kapag inabutan niyo yung Tayaw Building, mga kapatid, hindi ko na po sasabihin. Basta, pag inabot niyo, inabot niyo. Okay, tapos MMG, Old Center, and then dito. Alam niyo po, merong seed na nilagay sa puso. Nilagay si Lord sa puso ng bawat RLCC niya na balang araw, magkakaroon po tayo ng ating sariling lugar. At nung 2022 po, ay meron pong nabuksan na pinto. Binuksan po ng ating Panginoon. Nagkaroon po ng pagkakataon na tumingin, maghanap po ng lupa at eventually ay nakuha po natin yung lupa na yon. Amen? So 2022 po yan. At dyan din po nag-umpisa yung ating project, Open Door. So ayan, so konting throwback lang po. But wait, there's more. So hindi lang naumpisa na natin. Actually, base dito sa picture na to, so again, hindi po malabong yung paningin, no po? So may malabong lugar o malabong part ng picture at merong malinaw. Kada po picture na to ay merong isang box. So kada box po dyan ay nagre-represent ng 100,000 pesos. So lahat po ng box na may malinaw dyan, puro 100 dyan. So ngayon meron na po tayong 1.5 million na seed money para po maumpisahan natin yung construction ng ating worship hall. Ayan. So yan po, praise the Lord. Ngunit, kulang pa po yan. You know, ayaw naman po natin na mag-umpisa tayo ng construction tas kukulangin din naman, sayang. So, meron pa pong mga malabo pang picture. So, pupunuin po natin yan ng mga boxes hanggang sa maging malinaw na lahat yan. So, kapag nakikita nyo na yung picture na yun na malinaw na, ibig sabihin, enough na po yung funds natin para mag-umpisa po ng construction ng ating worship hall. Ayan. And we believe that the Lord will provide, of course, sa ibang mga pamamaraan. Ngunit at the same time, the Lord can also provide sa kanyang mga followers o kanyang bayan. So, we would like to give you the opportunity to be part in really fulfilling itong dream ni Lord for us. So, last week, inumpisa na natin ng manghingi or magbigyan ng pagkakataon ng mga tao to pledge for Project Open Door. So, sino po dito yung nandito last week? Ayan, kung hawak-hawak nyo pa, maaring din nyo pa na-fill outan, okay lang po. Wala naman tayong pressure dyan, maaring pinagpe-pray nyo pa, magkano kayo ilalagay ko, okay lang po yon. Ngunit, ngayon ding araw na ito, pwede pa rin po kayo mag-pledge. So, lapitan nyo lang po yung mga ushers natin, meron pong pledge card. Kita nyo ba yung pledge card natin dyan? At nandyan na po lahat ng information na kailangan ninyo. You just need to fill those out and then ilagay po sa ating giving basket either ngayon po or mamaya sa paglabas nyo or pag-uwi ninyo. Paglabas nyo dito sa RLCC Center. So ayun po, okay po ba? Malinaw po ba? So ayun po, ito po ay by faith on top of the tithes na binibigay natin. At ako po'y naniniwala that when we do things by faith, God will honor our faith. Amen po ba? Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Purihin po natin ang ating Panginoon. We give ourselves first to the Lord, and then we give our tithes and offerings
to God. So let's worship Him right now. Sing. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good. For He is good. He is above all things. His love endures forever. Sing, sing praise. Sing praise. With a mighty hand, outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Oh, sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Oh, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. One more time, we sing it out. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Amen. Samahan po ninyo akong manalangin, Panginoon. Maraming salamat. Tunay nga na Ikaw ang Diyos na karapat-dapat lamang na papurihan at pasalamatan sa lahat ng mga biyaya, Lord, na ibinibigay niyo sa amin. Panginoon, nawa ito pong aming mga tithes and offerings sa isang maging handog na kaaya-aya sa inyo, Panginoon. At muli, Lord, patuloy po kami nananalangin ng blessing mo, Lord God, na i-shower mo sa mga anak mo, Panginoon. We pray for promotion. We pray for salary increases, Lord God. We pray for favors, yung mga businesses, Lord God, nandito, Lord God, ay mag-prosper upang sa ganon, we would also be able to pledge and to give para rin po sa Project Open Door. Maraming salamat po, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tunay na nagpo-provide para sa aming mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pwede na po tayong umapo. Ayan po, at tinatawagan ko po ngayon ating Pastor Bong Bailon. Hey, hallelujah. Praise God. Okay, bye-bye. Okay. Praise the Lord. Kahit na... Okay, harapin na natin. Alam ko may mga nasa isip kayo, okay? Wala po akong balat. Wala akong kinalaman dito sa brownout na to. Okay? Kasi sabi nila, tuwing magpipreach ka, Pastor Bong, nagba-brownout. Hindi po totoo yan. Well, anyway, so... I hope na ma-manage ng palakpakan natin yung ating mga tech team, di ba? Grabe. No? Talagang sila. Level up talaga sila. Medyo lang. Naririnig niyo po ba? Malinaw po ba dyan? Sa side na yan? Okay. So tuloy po tayo. Pinag-uusapan po natin ang outside in, from honest feelings to inner healing. Okay? So in other words, nag-uusap tayo tungkol sa mga emosyon. And speaking of emotions, no? Alam nyo ba na ang emotion po ay parang pizza pie? Hindi po yan dad jokes, ha? Okay. Let me illustrate. Kunyari, isa sa inyo, lumapit sa akin, kunyari, wala akong kaalam-alam sa pizza pie. And then, kunyari, si Brother John or somebody, Pastor, kain tayo pizza pie. Wala akong alam. So sabi ko, ano yun? Diba? So you buy pizza pie, and then siyempre darating yan, nakakahon. So sa isip ko, parang, wow, ang pizza pie pala ay square. Diba? So sabihin ni Brother John, Pastor, hindi po square. So bubuksan niya kayo yung karton, and then makikita ko yung pizza pie, bilog pala, circle. So wow, circle pala yan.
Kaya naisip ko na, mahirap yata kainin yan, di ba? Kasi laki, di ba? So sabi ni Brother John sa akin, Pastor, but wait, okay? Bibigyan kita ng slice. So pagbigay niya sa akin ng slice, I now discover na pizza pie pala hindi square, hindi rin circle, triangle pala, okay? That's why ang emotions ay parang pizza pie. If you don't process it, you don't really, you will not understand kung ano man yung nais ng Panginoon na ma-realize mo because yung ating emotions, yan po yung language of the soul. Yan po yung windows to our soul. It's actually, God's grace sa atin para tayo ay lumago. The Lord desires na tayo po ay magkaroon ng patuloy na pagbabago sa buhay natin. And He knows na hindi mangyayari yun unless and until magkaroon tayo ng recognition sa anumang bagay na gusto niya na ma-realize natin about ourselves. Kaya niya tayo hinahayaan na maka-feel ng mga bagay-bagay so that He can communicate with us spirit to spirit. Okay? Gusto niya na tayo ay magkaroon ng ng faith na lumapit sa Kanya at iproseso yung mga nararamdaman natin so that God can do His mighty work sa puso natin patungo sa ating pagbabago. Do you believe that the Lord is interested in who you are becoming? Yes, of course. More than what you do for Him, ang gusto ng Panginoon is that you become, I become, lahat tayo, we become more and more like Jesus, His Son. And to do that, He has to work deep down sa ating pagkatao. Hindi lang sa superficial na panlabas lamang ng ating pagkatao, but deep down into who we really are. And you know what? Who you really are ay beyond sa isipan, it's right there in your heart. It's right there sa mga nangyayari at nararamdaman mo sa puso mo. And so, alam din na kaaway ito. The enemy knows that unless na you would actually recognize kung ano ba yung nangyayari sa puso mo, the Lord would not be able to heal you. The Lord would not be able to heal what you refuse to feel. Kaya habang nire-reject mo yung mga emotion mo, lalong na kakaroon ng ng hindrance sa transformation mo in the Lord. So, I want you to understand something dito sa pinag-uusapan natin. So far, pinakita sa inyo ni Pastor Regina na mahalagang emotions. So far, pinakita sa inyo na ganito yung paraan. But let's be honest with ourselves. Minsan, mahirap iproseso ang emosyon. Amen po ba? Lalong-lalo na pag talagang feel mo, whatever it is na feel mo. Are you with me? Okay? Whatever that may be. Pag meron kang pinagdaraanan, it's like parang, doon ka lang nakafocus sa nararamdaman mo and you do not really see it as a way for God to communicate with you about deep things concerning yourself, concerning God, concerning the whole reality ng mundong ito, because that is where the Lord wants to bring about transformation sa life natin. Alam na kaaway, that if He can prevent you, from talagang being honest with God concerning how you're feeling, alam niya na mapipigilan yung transformation ng ating pagkatao. That's why there are a lot of Christians who remain immature. Kasi every time na nag-go through sila ng mga significant emotional experiences, imbis na iproseso nila yan in the presence of the Lord, they try to escape. Nagtatry sila ilibangin yung sarili nila because ayaw na nilang isipin kung ano man yung painful na nararamdaman nila. They would rather go somewhere para makalimot ako sa lahat ng mga nararanasan ko, na experience ko. And the more you do that, the more you try to escape, the longer yung proseso ng transformation na nais ng Panginoon gawin sa puso mo. Are you with me? Okay? Kaya napakahalaga na instead of running away, you trust God and you go to Him maybe through the help of a pastor or a spiritual companion at iproseso yung nararamdaman in order to understand what is it talaga that your heart is crying out to God for. You see, lahat ng emotion is a cry unto the Lord. It's a cry to God. Kaya lang, yung heart kasi natin, yung puso natin, cries in ways na hindi talaga malagay sa words. It cries out in terms of parang groaning or whatever. And minsan mislead tayo whenever we are going through emotional experiences kasi na-focus tayo sa mga secondary things rather than the primary thing na gusto ng Panginoon ma-realize mo. Amen?
And so, instead of mamamasyal ka, pupunta ka sa iba't ibang lugar para maka-escape ka, we are challenging you, kami nila Pastor Regina, we are challenging you, hindi, harapin mo yon, aminin mo yung nararamdaman mo in God's presence because He understands you, express it, and by God's grace, unti-unti i-reveal niya sa'yo, whatever it is na kailangan ma-realize. Amen? So, I hope na as a church, matututo tayo maging more mature whenever we are going through significant emotional experiences, lalo-lalo na mga negative. And there are 4 instances na kung saan ang kaaway talaga gustong-gusto niyang i-deceive ang mga mananampalataya. Okay? And I call this the enemy's trap. And I'm going to use trap as an acrostic. Okay? T-R-A-P. Para sa ganoon ay maalaala ninyo. Okay? Trap. Say that with me. Trap. Okay? Kaya nyo ba maalala yun? Madali lang yun, di ba? Trap. Okay? Hindi na trapping, mahaba yun. Okay? Trap lang. 4 na letra lang. So that we may all understand yung nais ng Panginoon na gawin sa atin. At the same time, kung anong ginagawa na kaaway to prevent us from really discovering the will of God for our lives. Are you ready to learn? Okay. So tayo manalangin. Let's all pray to God and ask Him for His grace. Lord, kahit na ganito yung sitwasyon, we believe that You have a special word sa amin. So wherever we are at spiritually, please speak to us. Make it clear kung ano yung nais mo ma-realize namin sa sarili namin. At lalo-lalo when we are going through yung mga significant emotional experiences na minsan din namin mapaliwanag, help us not to be deceived by the enemy. Instead, rather, yung mga situation na yun, let it be a stepping stone, maging a step yun towards greater growth and maturity in Christ. Ito yung panalangin namin in the name of Jesus. At lahat magsabi ng Amen. Alright, Amen. So in our walk of faith, we often encounter mga challenges sa buhay natin that can easily hinder us from our emotional and spiritual health. Gusto ng Panginoon na hindi tayo parang nakokontrol ng emotions natin, bagamat it's true. Gusto ng Panginoon na, na i-recognize natin yun, wag lang natin i-autocorrect. Kasi minsan, we all have the tendency na pag may nararamdaman ka, gusto mong i-repress yun, masama yan, bad yan, okay? Hindi ko dapat nararamdaman yan. But the Lord wants you to face those things, okay? At bahagi ng proseso ng pagbabago natin is yung magkaroon tayo ng maturity na kapag meron tayong nararamdaman, hindi yung parang nag-unravel yung buhay natin, we get paralyzed. Alam ba, naalala nyo yung nangyari during the pandemic, di ba? During the pandemic, it was a very difficult experience sa lahat sa atin. And emotionally speaking, marami sa atin ang nag-go through ng kung ano mga, di ba, experiences emotionally, like, bakit ganito? Ano ba yan? Ba't ganyan nangyayari sa mundo? And then some Christians, eventually talaga nag-fall away na sila because the emotions are too difficult to handle. Okay? But here's the point na gusto kong sabihin sa ating lahat dito. We will go through iba't ibang klaseng mga emotional experiences. Okay? That's part of the purpose ni Lord to transform us para baguhin tayo. So, okay, i-accept na natin yun. Magkakaroon tayo ng mga ganong karanasan. Are you with me? Okay? So, huwag ka ma-surprise. Pag meron ka pinagdaraanan parang, emotionally parang, ano ba ito? Hindi dapat nangyayari sa akin to. Christian ako. Stop that. Okay? That's all part of living our lives in the Lord. Meron talagang mga emotional experiences, may mga disappointments, meron mga frustration. Okay? Sabi mo sa katabi mo, merong frustration. Sabi mo, minsan ikaw ang dahilan. Sabi mo gano'n. Joke lang, okay? I'm just kidding. I'm just kidding. But I want us to look at that from that perspective. Ngayon, these challenges can be subtle yet powerful, affecting our ability to process our emotions. So itong trap na ito, this is Satan's way para ma-distract ka from pursuing yung will of God in your life. Kasi ang tendency nitong trap na ito, itong 4 na bagay na to, is to focus more doon sa ano yung nararamdaman mo, yung pain, o kaya yung mga tao nagkukos nun, rather than stepping back and saying, Lord, I feel these things. Would you help me understand kung ano to? Would you help me process them? I know na may purpose ka, ba't mo inaalaw ito? I want to grow. I want to mature in my relationship with you. Are you following me so far? Okay? Gusto ko na ma-unpack natin yung pizza pie.
Okay? Now, maybe at first parang square lang. Pero maybe God is going to lead you to recognize na hindi square, circle. You know, and then maybe as you go and say, Lord, ano ba ito? Maybe it's a triangle, okay? God wants you to walk with Him by faith habang pinoproseso yung mga emotions na yan. Okay? Now, it's easy to become entangled in feelings and thoughts that lead us away from God's intended path. Gusto ng Panginoon that you listen and that you respond faithfully sa Kanya. You know, in obedience. Yan talaga ang Christian life. Lord, what is your will? Okay? In other words, meron ka pinagdaraanan, ang nasa isip mo, Lord, ayoko na nito, problema to, Lord, wala akong pera, Lord, nagkaroon ako ng heartbreak. Ayaw nila mag-focus ka doon, but gusto ng Panginoon na ganito yung maging focus mo. God, what is your will for me here? How do I respond dito in obedience to you? How do I grow? How do I trust in you? Huwag ka lang nakafocus sa problema. Yun ang gusto ni Satan na gawin mo. Naka-focus ka doon sa sama-samahan nila, you know, lahat ginagawa ko para sa kanila, nagsasacrifice ako, bad sila lahat. Naka-focus ka sa mali. I want you to focus on the Lord. Because lahat ng nararanasan mo yan in the presence of the Lord. Kaya nga, madalas tinatanong namin pag nagka-counseling kami, lalo pag, you know, nag-express yung tao na kanyang mga problema. Usually, we would ask the person, kami ni PG, kaya niya, we would ask them, so, asan si Lord dito? And usually, ang sagot, very typical, ha? Oh, si Lord. Wala si Lord dito. May problema ako. Tsaka nagkakamali. The Lord is right there in the midst of your problem. Listen to Him. Amen? Amen po ba? So kahit anong problema yan, the Lord is there. Hindi yung nag-absent si Lord. Hindi yung parang nagbakasyon siya sa Boracay. He's right there sa gitna ng problema mo. And He wants you to go to Him and say, Lord, ano man yung nire-reveal mo sa akin, I'm open. Hindi yung puro kang emo. Di ba? Puro kang emo. Ba't sila ganyan? Ba't di nila ako pinapansin? Ba't sila ganito? You know, stop, you know, going in that direction. Kasi yan ang gusto-gusto ng kaaway to paralyze you. Okay? Now, today we will explore the importance of recognizing itong mga challenges na yan to enable us to live more fully, okay, in God's grace and love together with others. Ready po ba tayong lumago? So sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba lumago? Sabihin mo sa kanya, buti naman. Okay. Okay? Some of you are young pa kayo in the Lord. It's okay. Siguro habang nagtuturo ko para, hindi ko mag-get si Pastor Bong. Ano ba yung pinagsasabi ni Pastor Bong? Alright? Steady lang kayo. Don't worry. You know, dito sa RLCC, we will help you. Okay? Doon naman sa matatagal na. Okay, ha? At tagal ko na kay Lord. Hindi ko na kayo patataasin. Ang tagal mo na kay Lord, masyado ka pa rin parang immature pag mayroon ka nararamdaman. Pag meron ka nararamdaman, talaga nararamdaman mo siya. Di ba? Pag tinanong kita, ito na, kamusta na? Abe ako, you know, may gagawin ka ng aksyon, meron ka ng decision. Tapos yung decision mo, ito, advice ko lang sa bawat isa sa inyo, huwag kang gagawa ng mga decision pag ikaw ay bad trip. Mga young people, huwag kang gagawa ng desisyon. Huwag kang gagawa ng desisyon, okay? Matulog ka muna. Pagkatapos ng matulog, maligo ka. Okay. And then, makipag-appointment ka sa isa sa mga pastor para maproseso yung emosyon. Hindi yung decide ka lang na decide. Magre-resign na ako. Bakit? Sama ng loob ko. Huwag ka mag-resign. Stay ka muna dyan. Bakit? Kasi yung emosyon mo is leading you to make a decision na hindi wise. Amen? Alright, okay. So, 4 challenges tayo. Take down your pen or cellphone, whatever it is, take down notes. Okay, let's go to the first trap. First trap, letter T, ay transitions. Lahat tayo nag-go through niyan. Yan yung mga sitwasyon sa buhay natin na parang, here we are, okay, ang ganda na sitwasyon, and then something changes that causes us to feel parang unsafe and unsure. Are you with me? Diba? You know, it could be many things.
unprocessed transitions in life such as moving, changing jobs, experiencing loss, may nawala sa iyo, napakahalagang tao, nag-break up kayo, di ba? A week ago, ang sweet yun, naglalakad kayo sa park. And then now, dead man na siya sa iyo, ayaw kanya na kausapin, bakit? One moment, happy-happy kayo, kumakanta kayo na happy birthday, the next moment, nandun ka na sa funeral parlor. These are difficult experiences. Yung mga pagbabago sa buhay, unexpected. Diba? Wala naman sa atin dito na parang, diba, habang, pipray ka, sabihin sa'yo ng Panginoon, anak, bukas, may mamamatay. Walang ganun. These things happen. Out of nowhere. Diba? Bigla ka mawawala ng trabaho. Just the previous week lang, ang ganda-ganda na sinabi siya ng boss mo. Alam mo, tuntua ako sa iyo, ipopromote kita. The following week, wala ka ng trabaho. Such things do happen. And it unravels us. It causes us to feel parang, ano ba, bakit ka doon nagawa ko masama? Ano ba? And we begin to focus more on ourselves. Okay, we focus on other people. Kasi siya. And so we do not grow toward understanding, toward maturity in the Lord. So, maraming nangyayaring ganyan. Okay? These transitions often lead to feelings of instability and confusion if not properly processed. Kasi yung heart mo talaga nagka-cry for assurance. Nagka-cry talaga for meaning. Diba? Anong bukang bibig ng isang tao na nag-go through sa mga bagay na parang hindi niya ina-expect? Why? Why, Lord? Ba't po hinayaan mangyari ito, Panginoon? Bakit po siya kinuha, Lord? O bakit kami nag-break up, Lord? Ang ganda-ganda ng relationship namin. O Lord, bakit nawalan ako ng trabaho? We ask why. Because yung meaning is so important sa atin. We want to be assured. Sa puso natin, we're crying out to God, saying, God, please assure me all is well, Panginoon. Please assure me na nandiyan ka, na hindi mo ako pinababayaan sa mundong ito. We're all afraid by nature. Amen? Kaya nga nagtatry tayo lagi to control our situation. Kasi by nature, we are afraid. Di natin alam yung bukas eh. Are you with me? Just a few days ago, nagpunta kami ni Pastora Gina sa Agusan. And I was given the opportunity na mag-speak sa more than 700 pastors. It was a wonderful experience except for one problem. Lahat sila speaking in tongues. Wala kami maintindihan ni PG. Bisaya, Ilocano, iba-iba yung salita nila. So kami dalawa ni PG para kami estranghero. And there was this one particular incident na gusto ko ikwento sa inyo kasi kumakain kami ni PG, may lumapit sa aming isang retired pastor, matanda na siya. Tapos, tinignan niya kami, alam namin merong gustong sabihin. Okay? So sabi namin, oh, Manong, kamusta po? Ganyan. Tapos nagbisaya na, no? Wala kami maintindihan. So kami dalawa ni PG parang inuunawa namin talaga, kung ano yung sinasabi niya, gano'n. Pero ito yung mga ilang na-gets namin ni PG. Ito yung mga ilang na-gets namin. Marami pa siya sinabi, pero Bisaya, hindi ko alam eh. Pero, di ba? Sana nandun si Brother John o sino mga Bisaya. Sino mga Bisaya rito? Ha? Mga Bisaya. Oh, hindi ko kayo minamaliit, ha? Hindi ko lang kayo naiintindihan. Okay. Yun lang ang problema ko. So anyway, itong pastor, nagkukwento sa akin. Pero ganito yung naiintindihan kong kwento. Kasi sabi niya, isa sa mga kwento niya, nag-enroll daw siya sa Bible School kasi tinatawag siya ni Lord magpastor. So tuwa siya, naka-enroll siya, nakapasok siya, pero pagkalipas lang ng mga ilang semester, tinawag siya ng principal kasama ng mga teachers doon sa Bible School, hinarap siya at sinabi sa kanya, brother so-and-so, we're very sorry, umuwi ka na kasi we do not feel na ikaw ay tinawag ni Lord magpastor. So you can imagine na parang one moment, masaya-saya niya, nag-aaral siya sa Bible School, the next moment, tinatanggal na siya. So it was a very difficult experience sa kanya at that point in time, sabi niya, Bisaya, nag-gets namin na hirap siya. Pero sabi niya, ito raw ang nangyari. Later on, nagpatuloy siya sa ministry kahit na hindi siya pastor at nakapagtanim siya ng 16 yata na ilang churches. Okay? So, nung nakita ng mga tao na nakapagtanim siya ng church, tinawag siya ulit, and this time may dala-dala siyang sulat mula sa mga tao na nagsasabi,
Tinawag ni Lord itong taong ito. So, siya, pinakita niya yung letter na yon, at nung nakita ng principal yon, at nakita nila yung pirma ng mga iba pang mga kapatiran, sabi nila, sige, tatanggapin ka namin. Oh? So, Bisaya siya, sabi niya, na-recognize niya na may plano pala si Lord na maganda. Now, makinig kayo maigi. Minsan may mga nangyayari sa buhay natin na feeling natin parang, ano ba to, Lord? Ang hindi natin na-realize na maybe God is working para lumalim pa yung tiwala natin sa Kanya. God is doing something sa puso natin para yung faith natin sa Kanya ay hindi lamang nakabase sa blessing. Nang madali lang magtiwala kay Lord pag may blessing eh. Amen? Sino sa iyo, mga nakatanggap kayo ng malaking pera, 10,000, 20,000, sino sa inyo bukang bibig nyo, praise the Lord? Talaga, gano'n kayo spiritual kayo Diba? May nagbigay sa iyo ng 20,000, ano sasabihin mo, di ba? Praise the Lord! Di ba? Ngayon, merong kumuha sa iyo ng 10,000. Ano sabihin mo? Praise the Lord. Lahat tayo, ang relationship natin kay Lord, madalas nakabase lang sa blessing. Pag may nangyayaring problema, pag may nangyayaring hindi maganda, we lose our trust in the Lord. Kaya si Lord, pinapayagan niya minsan yung mga sitwasyon na hindi maganda para sa atin so that we may learn how to trust Him kahit hindi maganda yung sitwasyon. Amen? May storya pa yung pastor kukwento ko rin Bisaya, pero parang ito yung pagkaintindi ko na nagkaroon ng sakit yung asawa niya, namatay. Okay? Bata pa yung asawa niya, bata pa rin siya ng time, pero nakausap namin siya, matanda na siya. So kinukwento niya to, namatay daw yung asawa niya. Tapos nung namatay yung asawa niya, talaga daw, broken siya. Di niya alam paano niya tatanggapin yung pangyayari. So, hinawakan niya yung kamay ng asawa niya. Ano ba tawag niya sa Bisaya? Kalimutan ko tawag sa mga asawa sa Bisaya. Okay? Basta, ganun. Paano ba yun? May tawag di ba? Pangga. Hindi man yun ba yun Ibang salita yun, di ba? Basta ganun. Bisaya ba yun? Pangga? Okay. Kita niyo, marunong ako Bisaya. Isa lang, okay. Pangga, ito kiniwa. So, umiiyak siya. Sabi ng mga doktor, pastor, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. May hantungan ng buhay. Hindi, sabi niya, bakit ganito? Bakit ito nangyari? Lord, bakit mo kinuha ang asawa ko? Malilit pa yung mga anak ko. Habang hinahawakan niya kamay ng asawa niya, biglang gumalaw yung kamay ng asawa niya at biglang kinapitan siya ng malama. So nagulat siya, kala niya, multo. Ano to? So tinawag niya yung doktor. Sabi niya, Dok, hinawakan yung kamay ko. So takbuhan niya mga doktor. Sa madaling salita, pagdating nila doon, nakita niya buhay yung asawa niya. Tapos tinanggal nila yung takip. Nabuhay pa ng 2 araw yung asawa niya. Para magkaroon pa sila ng mga ikakapaalamanan at mag-picture-picture pa sila at lahat. Tapos namatay na rin yung asawa niya eventually. Pero hindi biglaan na proseso niya. Pero sabi niya, sa Bisaya, ewan ko parang ganito sabi niya, Pastor Bong, ngayon ako naniniwala na talagang alam ni Lord at siya ay mabuting Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Makinig kayo maigi. Minsan hindi mo marirealize kung gaano kabuti si Lord maliban na lang dumakas sa ganong klase mga karanasan. Amen? So, pag tayo ay dumadaan sa mga karanasan, sabi nga sa Psalm 46 verse 1 and 2, nire-remind tayo ng faithfulness ni Lord. Maganda yung Psalm na to. Nakabasa nyo na ba itong Psalm na to? Sabi, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. So yung psalmist, dahil sa kanyang karanasan, alam niya na kahit gumugunaw ng lahat. Alam mo, yung mga disciples ni Christ, hindi nila alam ito Kaya nung minsan nandun sila sa bangka, tapos may bagyo, nataranta sila lahat kasi si Jesus nagsisiesta. Palubog na yung bangka nila, sabi nila, Lord, ano ka ba? Wala ka bang pakialam? Mamamatay kami. So si Jesus naman parang, ano ba problema natin? Ano ba ganyan? Okay. So mamaya ko, nirebuke niya yung bagyo, tumahimik. Tapos sabi niya, wala ba kayong faith? Minsan kinakailangan ng bagyo sa buhay. Minsan ina-allow ni Lord yung mga sitwasyon na hindi mo kontrolado. Alam mo bakit? Kasi mababaw pa yung faith mo
Gusto ng Panginoon na magtiwala ka sa Kanya, whether maganda yung sitwasyon, whether may pera ka, whether wala kang pera. Tayo sa kamay lahat, wala ng pera ngayon. Alright. Honest lang. Wala akong pera. Okay. Paano na ako? Okay. Sino sa inyo, meron naman kayong pera kahit pa paano? Meron kayong pera? Okay, tingnan nyo lahat nagtaas, utangan nyo yan mamaya. Okay ha? But kidding aside, minsan hanggang wala kang pera, kasi pag may pera ka, di ba? Iba eh. Di ba pag sumusweldo ka, alala ko na nagtatrabaho ako sa Makati. Ha? Kurbata. Siyempre, tuwing 15 at 30, may sweldo. Di ba? Kaya pag medyo nagigipit ng konti, ano sasabihin namin sa isa't isa? Malapit na. Malapit na sweldo. Okay? Nag-full time ako mga kapatid. Nung nag-full time na ako, wala na ako masabing malapit na sweldo. Dumating na yung 15, dumating na yung 30, wala pa rin akong pera. Doon ko na-realize na si Lord lang talaga magsusustain sa amin ni PG. Diba? Amen. Kasi minsan ikaw, pag meron ka nakukuhanan, parang kampante ka lang eh. Hanggang di ka dumadaan sa sitwasyon na parang wala ka ng pagkukuhanan, hindi mo talaga ma-appreciate ang grace of God. Amen po ba? Amen. Ang iba sa inyo, kailangan dumaan sa ganun minsan eh, di ba? Kasi hindi mo nare-realize eh. Without the Lord, wala kang magagawa. Di ba? Kailangan mo ang Panginoon. So, pangalawa pala, R, remorse o guilt. Kasi pag nagkakamali tayo, di ba? Ilan sa inyo, pag medyo may nagagawa kang hindi tama, you feel ashamed, di ba? So, sino sa inyo meron na nagsabi sa inyo na, Christian ka pa naman? Meron ba nakapagsabi na sa'yo? Iba, may nagawa kang mali. Sabi, kala ko ba Christian ka? Sino yung nakaranas na gano'n? Paano gusto mo sakalin? Paano gusto mong lunurin? O takpan ng una na habang natutulog? Okay? Okay, eto, naranasan nyo na to. Kayo, naranasan nyo, Christian ka pa naman. Eto, naranasan nyo na, pastor ka pa naman. Mas mabigat yun. Di ba? Okay, dagdagan pa natin. Di ba kaka-preach mo lang yan? Aray. Pag tayo ay nagkakamali, gustong-gusto ng kaawayan na diinig ka at ibaksak ka para mawala ka ng tiwala sa biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kasi sa may isip mo ganito, Lord, gagamitin mo pa ba ako? Palpak ako eh. Wala akong kwenta. Wala akong silbi. Gusto-gusto ng kaaway na ikaw ay mag-pity party. Alam niyo ba kung ano yung pity party? Eh yung party na iisa lang bisita mo, si Satan. Napakahirap iproseso pag meron ka mga pagkakamali sa buhay. Di ba? Guilt over past actions or perceived failures can be a heavy emotional burden. Di ba ang hirap mag-worship pag alam mong marami kang kapalpakan? Pag marami kang pagkukulang, hindi ka nakakapag-church, di ba? Tapos, nagpunta ka ng church. Paano ka pupunta ng church pagkatapos ng matagal na panahon di ka nakapag-church? Ano yung tsura mo? Tapos pag mag-worship na, because you are ashamed. Feeling guilty ka at gusto-gusto na kaaway na idiin ka sa mga pagkakamali mo. Pero gusto ng Panginoon naman na makita mo kung ano talaga yung realidad sa iyong pagkatao. Bakit? Para i-down ka, hindi para tulungan ka magbago. Amen? So, imbis na nagpa-fried chicken ka, sama-sama ako talaga. Dapat din ako tawaging Christian. Fried chicken, yan eh. Ang pride, yan lang ang pwedeng kainin na pride na hindi ka mapapano. Lahat ng klase ng pride nakakasama sa kolesterol. Pero yung pride ng puso mo, pag yan, kinain mo yan, mag-grow ka dyan. Amen po ba? Sino sa inyo mahilig sa pride? Fried chicken. Okay? So, alam nyo, holding on to guilt and shame can hinder our spiritual growth and sense of peace. Kasi iniisip mo parang, naku, di ako nakapag-tithes. Naku, di ako nakapagbigay sa POD. Tapos pag may nangyari ng masama, naku, pinaparusahan na kay Lord. Ni Lord, hindi kasi ako nag-project open door. Kaya, ganun tayo eh. Nakafocus tayo sa nararamdaman natin kesa doon sa tinuturo ni Lord sa atin. Amen. Pag nagkamali ka,
pag meron kang pagkukulang, pag meron kang kasalanan, stop focusing sa sarili mo. Go to God and say, God, nare-realize ko ngayon na marupok pala ako, mahina pala ako, but please help me. Ano ba yung kinakailangan kong saan ba ako dapat mag-grow? Okay? Gusto ng Panginoon na mag-grow tayo. Sabi sa 1 John 1:8-9, okay? Basahin natin yun. Sabi yan, okay. If we claim to be without sin, pag tingin mo okay ka, lahat naman tayo siguro para may tendency na gano'n, para to look at ourselves in the positive light. Diba? Pag tumitingin ka sa salamin, ano sinasabi mo? Ang pangit ko talaga. Wala ako talagang kwenta. You know? Ako ay, kampo ni Satanas. Gano'n ka ba? Hindi. Pag tumitingin ka sa salamin, grabe ang pogi ko ang ganda ko Tapos ang bait-bait ko, no? Pag ako hindi pinapasok doon sa langit, siya rin, no? May mawawalan siya, di ba? We all are very proud of ourselves until God removes the basis of your pride and shows you how weak you are. Hindi para i-condemn ka, but for you to live by faith. Instead of relying sa sarili mong abilidad to make yourself a good person, God wants you to surrender yung sarili mo and say, God, apart from you, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Some of us, hanggang hindi tayo nagkakamali, we think that we can live the Christian life by our own abilities and strength. So God shows you your failure. God removes your source of pride. Akala mo okay ka na. Akala mo mabait ka na. And then, biglang marireveal ngayon na hindi totoo yun. Especially when you fall into sin. You see, God wants you to see that para pagkaroon ka ng pag-amin sa sarili mo na, Lord, hindi ko pala kayang baguhin ang sarili ko. Akala ko kaya ko. A lot of Christians today are not living as disciples of Jesus kasi akala nila they can do it by themselves. Parang may kinakausap ako dito. Usually nakakarinig ako ng amen pag nag-a-agree tayo. Di ba? Amen ba? Ako, kayo, lahat tayo dito. Apart from the grace of God, saan tayo pupulutin? Akala mo kaya mong pakabait? You're self-deceived. Hindi mo kaya magpakabait kahit gustuhin mo. Kaya nga mayroong kanta eh. Ano yung kanta? Gusto ko bumait, hindi ko magawa, gusto kong bumait. Well, di ba yun yung kanta eh? Bakit? Tama yun eh. Ganda theology yun. Hindi ko kayang maging mabuting asawa, mabuting ama, mabuting ina, mabuting anak, hindi ko kaya yun. I need God to help me. That's why gusto ni Lord na ma-open yung eyes mo para magkaroon ka ng realidad. You see, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us, patatawarin ka niya, and purify us from all unrighteousness. May mga bagay sa pagkatao mo na gusto ni Lord alisin. Meron ka mga ugali na nakakahadlang sa paggamit sa iyo ng Panginoon sa mundong ito. Hindi mo lang alam. Ilan sa inyo nagpapasalamat kayo kay Lord na hindi pinapakita sa inyo ni Lord lahat ng masamang ugali mo? Taas ka na kamay kasi sigurado may mangyayari yan. Okay. Praise God, hindi sinasabi ni Lord sa atin lahat ng mga bagay na gusto niyang baguhin sa atin. Bagkus, isa-isa lang. Amen? Mercy ni Lord yun. Kaya pag nag-away kayo mag-asawa, imbis na parang, hindi ko alam, bakit ito pinakasalan ko? Bakit anong sama ako? Masama ba ako? Wala ako na nga lahat ang gumagawa rito, naglalay. Stop focusing doon sa mga bagay na yun. Instead, go to God and say, God, ano yung pinaparealize mo sa akin bilang isang husband, bilang isang wife? Ano pinaparealize mo sa relationship namin dalawa? You see, there is more growth waiting for you if you will just be humble. Amen? Alright. So, embracing God's forgiveness brings healing and restores our relationship with Him. So, mga RCCians, pag may nangyayari sa buhay nyo, away, problema, pagkakamali, stop running away. Go to God. Lord, away na naman kami ng misis ko. Lord, I need your help. Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung problema ko? Ano ba yung dapat kong ma-realize? Do that and you will grow and become more mature in the Lord. Amen? Siyempre, hindi yun overnight. May proseso doon. Pero,
hindi mangyayari yun, hindi kanya may heal sa ayaw mo ma-feel. Amen? Hanggang astig ka, God cannot change you. So, pangatlo, accusations. Yung remorse, ikaw yung nagkakamali. Sa accusations, ito yung mga ibang tao nagkakamali. Sino sa inyo nakaranas sa kayo na may mga tao nakaka-hurt sa inyo? Ha? Yeah. Sino yung mga tao na katabi mo yun ang hurt sa inyo? Hindi, wag na magtaas, okay? Minsan may mga tao na, alam mo yun, nakaka-relate ba kayo? May mga tao na parang pinanganak sila para asarin ka. May mga tao na parang meron silang gift of asar. Para lahat na lang, parang pakiramdam mo, sila yung messenger of Satan. Di ba? Sino yun? Yan yung mga tao na pag nag-iisa ka na lang, di ba? I-picture mo yung mukha ng tao na yun. Hindi niyo akong pinapahalagahan. Lahat ginagawa ko para sa inyo. Wala lang akong sarili buhay. Puro kayo na lang. Ha? Sige, patayin niyo ako. Gawin niyo ako alila. Puro ka naman focus sa sarili mo eh. Paano ka mag-grow? Gusto ng Panginoon na mag-grow ka sa forgiveness. Kasi alam niyo, sabihin ko sa iyo totoo, pag hindi ka marunong mag-forgive, lagi ka nagtatanim ng galit sa iba, makaka-apekto yan sa relationship mo with the Lord. Pati yung pakikinig mo sa Panginoon, hindi mo maririnig ang tinig niya. Kaya kung meron mang tao ngayon sa buhay niyo na parang gusto niyong sakalin at ang prayer niyo, Lord, kunin mo na siya. Para sa iyo itong sinasabi ko, gusto ng Panginoon matuto ka magpatawad. Amen? Unforgiveness, especially directed toward others, can poison our hearts and hinder our ability to experience God's love fully. Minsan, hindi mo nare-recognize ito. Ba't kaya gano'n? Pag nagpe-pray ako, parang hindi ko nararamdaman si Lord. So, pag doon ka lang nakafocus, parang isipin natin, oo nga naman. Baka kailangan mag-play ka ng Hillsong para maramdaman mo si Lord. Yung pala, pag pinroseso mo, kaya hindi mo nararamdaman si Lord kasi meron kang unforgiveness in your heart. Amen? At kailangan lang na iproseso mo yun. Okay? Now, sabi sa Ephesians 4:32, basahin natin yon. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Minsan sa church, okay, sabihin na natin ha, Christian church to, di ba? Taas sa kamay, naniniwala kay RLCC Christian Church. Yung mga nandito, karamihan, kadalasan, mga Christian daw. Taas sa kamay, naniniwala ko karamihan dito Christian lang. Yung iba, di sigurado. Ayaw magtaas. Pag karamihan sa inyo Christian na, siguro may mga iba na sa proseso pa, it's okay. But here's my point. May mga Kristiyano parang hindi Kristiyano. Now, ganito yung nangyayari. Pag meron ka na encounter sa church na Christian, tapos naninira, chinichismis ka, di ba? Ano pakiramdam mo? Sama-sama nitong mga ito. Tapos ang bayokote, buong RLCC na kaaway mo, RLCC, teka muna, ba't kami kasali? Yun lang yung kalaban mo eh. Sinasali mo na kami. Okay. Tapos ganito ngayon. Magkakaroon ka ng bitterness sa puso mo. At ito ngayon yung parang magiging problema sa heart mo. Alam nyo, minsan kami nagpapalaba kasi kami. Medyo tamad na kami lahat sa bahay. So nagpapalaba kami sa laundry. No, minsan, nawala yung pinalaban yung anak ko pinalaban niya, puro pa namang mamahalin na damit yun. Kasi mga anak ko mamahalin ng damit. Ako, pinapamanahan lang ako ng damit. Pero yung mga anak ko, matitindi mga damit yung mga yan. Pag nagpapagupit yan, bench pa. Ako barbero lang. Ewan ko ba, ganito mga kabataan. Pero,
nawala yung laundry. So pumunta kami doon sa laundry at sinabi namin na, uy, nawawala. Alam mo yung yung pinakakatiwala doon? Talaga naman, magpasok pala namin. Ako po, hindi ko naman tayo, ako po, pinasok ko po yung labada, nilabas ko po, hindi ko na po makita. Daldal ng daldal. Tapos sabi ko, ano kasi, ito, di ba, saan mo ba nilagay kasi? Sisihan na sila, no? Di ba, pinasok ko lang yan. Tapos, nilaban ko gano'n, saan mo nilagay kasi? Sabi ko, ko, nilagay ko lang siya. So, sisihan na sila na sisihan. Di ba? Sabi ko, dumating na yung may-ari. No? Kami naman, lahat ng mga labada rito, pinapangalagaan namin eh. Sabi ko, nagpapanik na sila lahat. So, sabi namin, cool lang. Easy lang, okay? Pag-usapan natin to. Sa madaling salita, na-discover nila, nakatago lang pala sila. Alin? Minsan tayo, mga kapatid, pag may mga tao nagkakamali, nagkakasala sa atin, parang hindi natin maproseso yan sa puso natin. Nahanapin natin sila lagi na parang, di ba? Asawa mo, anak mo, gagawa ko mga alila ng mga anak ko rito. Kain ng kain, tapos iiwan yung pinagkainan sa lababo, hindi man lang mahugasan. Pumapangit ka eh. Habang tumatagal. Kasi punong-puno ng bitterness yung heart mo. Okay? Gusto ng Panginoon ma-set free tayo. Amen? Okay? Holding on to grudges and bitterness prevents us from experiencing true freedom and reconciliation with our. Sino gusto maging maaliwalas yung itsura ng mukha mo? Di ba? Yung pag nakita ka namin parang, wow, ang ganda-ganda ni sister. No? Oh, ang ganda-ganda ni brother. Hindi pag nakita ka namin, magkano itsura mo, mukha kang palaya. Well, susi dyan. Gusto ng Panginoon kasi mag-grow tayo eh. In Christ-likeness. Sino pinakamaraming naranasan na parang unfair? Sino nakaranas pinakamatitinding mga karanasan na parang kung titingnan mo parang unfair, unjust, sama ng mga tao? Sino yun? Si Jesus yun. Si Jesus ang nakaranas ng lahat ng unfairness sa mundong ito. At higit sa lahat, gusto ko maintindihan natin na binabago tayo ng Panginoon upang maging katulad tayo ni Jesus. Now, choosing to forgive is a transformative act that brings healing and restores relationship. Pang-apat, panghuli, presumptions o misbeliefs. Mga maling paniniwala. You know, mga misbeliefs natin about God, sarili natin, ibang tao, can distort our perception and lead us astray sa ating spiritual journey. Kasi meron tayong mga parang napaniwalaan na hindi naman talaga totoo. Unfortunately, sa mga nagagaling na kadalas mga impormasyon natin, usually sa internet yan. Di ba? Nung isang araw, nagkaroon ng global outage. Alam mo yun? Nabalitaan niyo ba yun? Lahat ng mga, karami, hindi lahat siguro, except lang si China yata. Pero halos lahat ng mga gumagamit ng Microsoft, naging blue screen. Hanggang ngayon, di pa nila ma-resolve lahat-lahat. Marami pa rin mga flights na delayed. You know, kasi nagkaroon ng bug. Isang bug lang. O naman yun. No? Di tayo pupunta sa technical aspect. Pero marami mga Kristiyano ngayon, punong-puno ng bug sa isip. Mas kabisado pa nila kung sino yung mga nasa bini kaysa yung ano yung kalooban ni Lord. Mas kabisado pa nila yung games nila kaysa yung sinasabi ng Panginoon about how to deal with all kinds of situations sa buhay. Kasi gusto ng Panginoon na mag-grow, kaya minsan, inaalaw niya minsan yung mga karanasan na ganyan kasi meron siyang gustong i-deal na misbelief sa puso mo. Okay? Sabi sa Romans 12:2, basahin natin yun. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Minsan, kaya ka nagre-react negatively sa isang sitwasyon kasi meron kang misbelief. Meron kang maling pinaniniwalaan. Either about God, about yourself, or about other people, or even about the world itself.
Si Lord ba, nandyan lang para i-bless ka? Si Lord ba, mabait lang kasi na-answer yung prayer mo? Paano pag hindi na-answer yung prayer mo? Paano kung imbis na yung pinagpipray mo, baliktad doon sa pinagpipray mo dumating? Will you still trust God? Will you still put your hope in Him? Pwede mo ba sabihin kay Lord, Lord, kahit na hindi ko matanggap ko naman yung pinagpipray ko, I will trust in you. I will surrender my life to you. May your will be done, not my will. Amen? Eh minsan wala tayo doon. So that's why God sometimes would allow us to go through mga experiences para magkaroon tayo ng right belief about the Lord. Amen? Okay? This process ng transformation enables us to discern God's will. Gusto ng Panginoon, habang lumalago ka, ang filter mo sa mind mo is, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. This is how I will respond to that situation. Recently, may naglabasan ng mga post sa Facebook at sa iba't ibang lugar tungkol sa mga false teaching. Lumaganap yun. Meron kasi nagtuturo na kung sino man na ang Diyos daw ng Old Testament iba sa Diyos ng New Testament. Yung Diyos ng Old Testament magagalitin. Yung Diyos ng New Testament mabait. Okay? So, yung mga tao, nag-react na, okay? At yung mga kaibigan ko, mga pastor po, ano masasabi mo dyan? Pastor po, so, yung buong group chat namin, talagang tad na, sari-sari mga video, kung ano-ano, para, Pastor, ano masasabi mo dyan? Ano masasabi mo dyan? Sabi ko ganito, okay. 1, 2 beses, tama na, huwag na pag-usapan niya. Bakit mo sinabi yan, Pastor? Pinakita ko sa kanila yung mga verses sa Bible na nagsasabi na kilala ni Lord kung sino yung mga nagtuturo ng mali. Huwag mo nang alalahanin yan. Okay? I-address mo ng 1, 2, tama na. Hindi ka tinawag ng Panginoon para i-correct lahat ng tao. Tinawag tayo ng Panginoon para ituro katotohanan. Pastor, di ka ba nag-care na mayroong mga nagtuturo ng masama? Nag-care ako, pero hindi ko responsibilidad yun. Hindi ako tinawag ni Lord para, talaga, false teacher ka. Alam niyo mga kapatid, gusto kong matulog na mahimbing. Amen? Bakit ako maggagano na, tama na yun, 1, 2, okay na yun. Bahala na si Lord doon. Kilala niya kung sino yung mga yun. At alam niya paano yun i-address. Amen? So, sa akin lang, gusto ko maintindihan natin na yung misbeliefs natin, gusto baguhin ni Lord yan, gusto niya mag-grounded tayo sa truth. So, mga kabataan, kaya magagalit sa akin ha, alam niyo yung internet, okay yan. Amen? Hindi ako against dyan. Kaya lang minsan lahat ng value system mo, lahat ng paniniwala mo galing sa internet. Pumunta ka sa Word of God. Aralin mo kung ano sinasabi ng Panginoon sa Bible para mag-grow ka in your understanding. Para hindi ka react sa mga nangyayari sa mundo based lamang sa paniniwala mo na mali. God won't heal what you refuse to feel. Huwag ka mag-escape. Huwag ka mamasyal kung saan sa lupano para makalimot. Harapin mo yung nararamdaman mo kasi merong i-reveal si Lord sa iyo doon. Meron siyang ituturo sa iyo. Mag-grow ka. Okay? Kung nahihirapan kayo magproseso ng emotion, nandiyan yung mga pastor natin. Okay? The enemy will do his best to deceive you and distract you. So pag napansin mo na yung sarili mo na parang lumalayo ka kay Lord o lumalayo ka sa community, senyales na yan na ang pinapakinggan mo ay ang kaaway at hindi si Lord. Kaya hindi kasi sasabihin ni Lord sa iyo, lumayo ka na. Hindi sasabihin ni Lord yun. Ano sasabihin niya sa iyo? Lumapit ka. Diba? Yun ang kanyang tawag. Come to me, all of you who are weary and heavily laden. No? So ask God to guide you towards healing and transformation by helping you to admit your true feelings, okay?
Huwag ka mag-escape. Yung iba sa inyo, baka kailangan mag-go through na tinatawag namin dito na Keys to Real Life. Sino sa inyo familiar kayo doon? Keys to Real Life. Okay, marami sa inyo nagdaan na, iba, wala pa. Kung nahihirapan ka, parang di mo mag-gets ko rin nangyayari, let us know, meron kaming Keys to Real Life na proseso dito kung saan pinag-uusapan yung mga bagay na yan. Okay? Para sa ganun, mas-set free tayo. So, muli, can we say this, okay? God won't. Hindi ko sinasabing can't. Won't. Di ba? Pwede, of course, He can do all things, pero hanggang hindi mo nare-recognize kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa puso mo, He cannot heal you. Tayo tayong lahat. Some of you ngayon dito, meron kayo mga nararanasan o ginugo through sa buhay nyo. Alam nyo kasi ang emotions yun eh. Ibig sabihin, inuudyukan ka na gumawa ng desisyon. Okay? At madalas yung decision mo, pag ikaw ay emo, mali. So kung meron kayo pinagdaraanan, may mga pastor dito, may mga life group leaders, hindi ka nag-iisa. Ibig na lumayo ka, magsulo ka, lumapit ka. Let's talk about it. Hindi namin sinasabi na agad-agad natin malalaman kung anong punot dulo na lahat. Pero magpipray tayo. We will walk together. We will discover kung ano nga ba yung sinasabi ni Lord sa iyo. At ako naniniwala ko, kapag inopen natin yung puso natin sa Panginoon, pwede magkaroon ng healing. Amen? Gusto ni Lord na mawala yung fear natin sa puso natin. Na parang, pwede ko ba sabihin kay Lord kung nararamdaman ko talaga? Let me tell you this. Okay? You are a child of God. Mahal ka niya. Kahit na nagre-reklamo ka at kung ano-ano mga lumalabas sa bibig mo, mahal ka pa rin ni Lord. Amen? Sino sa atin dito nakakita na kayo ng bata na nagwawala? Naglulupasay sa mall kasi hindi mabili yung toys. At minsan kung ano-ano yung mga sinasabi, di ba? Hindi mo ako mahal. Hindi kita mami. Hindi kita daddy. Ayaw mo ako bilhin ng toys. Anong reaksyon ng magulang? Anak. Di ba? Habang nagpupumiglas ka, gusto ko pabili ng laruan. Ano sabi mo? Halika na. Okay. Embrace. Picture nyo si Jesus. Habang nagre-reklamo ko sa kanya, Lord, bakit ganyan sila? Ano samahan nila? Imagine si Jesus. Embrace. Halika. God doesn't want you to be afraid to go to Him. He wants to set you free. Amen. Let's listen to this song. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. We sing, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. 'Cause
'cause I am born again into a family. Your blood flows through my veins. We sing. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. If you are here today at meron ka mga struggles, questions, doubts, even anger, I want you to come to the Lord with a heart open sa Kanya, with humility. Say, God, I come to you with all my hurts, with all my parang anger at lahat. God wants you to draw near to Him. And He's saying, anak, come. Dalhin mo lahat ang baggage mo. Dalhin mo lahat ang issues mo. I can handle that. You are a child of God. By the arms of the Father, I am surrounded Here's what I want us to do. by Habang umaawit si praise team, one of the ways na pinapakita natin yung surrender and willingness is by lifting up our hands. Para ka nagpapakarga sa iyong Abba Father. Para sinasabi mo, Lord, embrace me, Lord. Sa lahat ng mga doubts ko and fears ko sa buhay, mga questions ko, lift up your hands. Both hands. Bilang act of surrender. Para, Lord, hindi na ako lalayo. Hindi na ako magtatago. I am surrounded. Lahat ng failures ko, lahat ng mga mali ko sa buhay, I come before you, Lord. I am surrounded by Hallelujah. songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters, and we sing our freedom. I want you to talk to your Heavenly Father ngayon. Prayer is the key. Humble yourself and talk to your Father. Alam niya yung nararamdaman mo. Alam niya yung ginugutro mo. Alam niya yung mga issues mo. Alam niya yung mga conflicts mo. Alam niya yung mga doubts mo, question mo sa Kanya. Alam niya lahat yun. And He still loves you. Still loves you. So talk to your Heavenly Father. Lumapit ka sa Kanya in your heart and say, God, heal me. Heal me, Lord. Tulungan mo ako, Lord, na magpatawad. Tulungan mo ako, Lord, na patawarin din yung sarili ko. Tulungan mo ako, Lord, na mabago yung mga wrong ideas ko. Lord, bigyan mo po ako ng peace and rest in your presence. I am a child. Pag wala kang rest, wala kang peace, that means you are going further and further away. You split the
from God's will and purpose. could walk by Sabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. is drowned in perfect love. Pag wala kang rest, that means you're heading in the wrong direction. Could stand Come back. and see Be reconciled with God. a child. Hallelujah. Lord, we come before you, lahat ng nandito ngayon, with hands raised up. Tulungan mo kami, Lord, from now on, na magkaroon kami ng courage na iproseso yung mga nararamdaman namin sa puso na minsan ayaw namin sabihin, ayaw namin i-confess. Pero Lord, right now we realize, Lord, that you won't heal what we refuse to feel. So Panginoon, in Jesus' name, tulungan niyo kami ngayon to be a courageous community. Yes, Lord. Yes, Father. Let this place be a place of grace, kung saan alam namin we will be accepted and not judged. Tulungan niyo kami to be honest, to be humble, kasi only through that process of humility, doon lang pwede magkaroon ng pagbabago ang buhay namin toward spiritual maturity. Salamat, Panginoon, for the grace of God na hindi mo kami iniiwan kahit minsan pasaway kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Say it with me. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon. na hindi mo kami iniiwan Hindi mo kami iniiwan. kahit minsan kinu-question ka namin Kahit minsan kinu-question ka namin. o kinu-question namin ang sarili namin. Kinu-question namin ang mga sarili namin. Thank you, Lord, Thank you, Lord. na mahal mo pa rin kami. Na mahal mo pa rin kami. Amen? Amen. Amen po ba? Taas sa kamay na kayo ay nakarinig ng mensahe ng Panginoon sa puso mo ngayon. You heard the Lord speaking to your heart. Amen. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. He is here. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Say it again. I am a child of God. Say it again. We sing. I am a child of God. I am a child of God. For the last time, I'm no longer a slave to fear. Come on, we claim. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Amen, amen. Sabihin nyo nga po sa sarili nyo ngayon, I am a child of God. Amen. You are fearfully and wonderfully created. You are unique and God has made us with emotions. But whenever we choose na hindi tayo mag-dwell at i-consume ng mga emosyon natin, tuwing pinipili po natin ang hayaan ng Panginoon na baguhin tayo, we are on the path of allowing ourselves na ma-fulfill yung purpose ni Lord sa buhay natin bilang mga anak niya. Amen po ba? Amen. So praise God for what He has done in our midst today. Praise God for each and every one of you. Mga kapatid, God bless you all. Nawa yung mga natutunan natin ngayong araw, patuloy natin itong pag-isipan namnamin sa mga darating na araw so we can also bless other people. Amen? Thank you so much for today. God bless you all. Palakpakan po natin ang Panginoon at patuloy po nating batiin ang bawat isa as we